Matapos ang ilang araw ng pangamba at spekulasyon, nagpakita na rin sa wakas ang 5th overall pick ng 2025 NBA Draft na si Ace Bailey sa practice facility ng Jazz nitong June 29. Bagamat unang napaulat na ayaw umano ni Bailey mapunta sa ilang piling koponan, kabilang na ang Utah, hindi ito naging hadlang para piliin pa rin siya ng Jazz gamit ang kanilang top 5 pick. At ngayong opisyal na siyang nasa Salt Lake City, mabilis siyang dumiretso sa gym. At sa viral video na inilabas mismo ng team, makikitang naghahasa agad ng tira at dumakdak ng malupit si Bailey na agad namang ikinatuwa ng fans. Isa ngang fan ang nagsabi, 101% in love ako kay Bailey. Isa pa, literal na lumipad pa lang diretso na sa gym, ibang klase ang commitment nito. Matapos ang isang bangungot na 17-65 record ng Jazz sa katatapos lang na season, malinaw na bagong pag-asa ang dala ni Bailey para sa Utah. Sa kanyang pagsama kina Lauri Markkanen, Walker Kessler, John Collins at Colin Sexton, umaasa ang Jazz na ito na ang simula ng panibagong era para sa kanilang franchise. Hindi man naging smooth ang simula pero ngayon, ang tanong, handa na nga ba ang Utah Jazz sa panibagong mukha ng kanilang kinabukasan? Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Sa tingin nyo ba si Ace Bailey na ang magiging susi ng Jazz sa pagbabalik sa playoff contention? Samantala, papalapit na ang NBA free agency, may limitadong espasyo sa salary cap ang Lakers pero hindi ito naging hadlang para magplano ng bargain signing, lalo na para mapalakas ang wing rotation kung mananatili si Dorian Finney-Smith na may player option hanggang Lunes. Ayon sa ulat ng Clutch Points, isa sa matapang nilang tinatanaw ay si Javonte Green, isang defensive-minded wing na kilala sa hustle, energy at solid rebounding. Hindi man siya kasing efficient sa three-based offense ni Finney-Smith, nagdadala naman siya ng parehong grit mula sa bench. Si Green ay undrafted noong 2015, nag-ikot siya sa Europa bago pumasok ng NBA noong 2019. Naglaro na siya sa Celtics, Bulls, Pelicans at kamakailan ng Cavaliers. Sa kabuuan ng karera niya hanggang sa ngayon, nagkamit na siya ng career average na 33.8% mula sa 3-point line at 5.3 points at 3.1 rebounds kada laro sa 16.8 minutes per game. Sa edad na 31, hatid ni Green ang presensya na handang tumulong sa mga late game rotations. Kung kukunin man ng Lakers si Green ang magsisilbing magandang insurance, lalo na't ang sistema ni na LeBron James at Luka Doncic ay nangangailangan ng off-ball movement, hustling wings at reliable presensya mula sa bench. Kaya kung hindi na babalik si Finney-Smith, perfecto si Green bilang backup. Kung babalik naman si DFS, mas magiging flexible ang lineup ng Lakers dahil may isang wing na may katulad na hustling spirit sa bench. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba dapat kunin ng Lakers si Javonte Green? O may mas bagay pa bang wing role player sa rotation ng Purple and Gold? Samantala mga idol, isa na namang pangalan ang maaaring magpalipat-lipat ng koponan ngayong off-season, at ito ay si Bol Bol. Ayon sa ulat ng NBA Central, hindi na inaasahang ire-resign ng Phoenix Suns ang 24 years old na si Bol Bol sa darating na free agency. Matapos ang 2 taon sa Phoenix, papasok na si Bol Bol sa unrestricted free agency kung saan inaasahang magkakaroon siya ng mga alok sa veterans minimum. Nitong nakaraang season, nagtala si Bol Bol ng 5.2 points, 3.2 rebounds at 0.7 blocks per game sa limitadong 10.2 minutes na paglalaro bawat gabi. Isa sa mga dahilan kung bakit piniling hayaang umalis ng Suns si Bol Bol ay dahil may bago na silang mga piraso sa posisyon ng sentro. Sa katunayan, sa 2025 NBA Draft ay kinuha nila si Haman Malwach, ang athletic big man bilang bahagi ng Kevin Durant trade sa Houston Rockets. Bukod pa rito, nakuha rin ng Suns si Mark Williams mula sa trade at Nick Richard mula sa nakaraang trade deadline, kaya masikip na ang rotation sa front court. Dahil dito, lumulutang ang posibilidad na kunin ng Los Angeles Lakers si Bol Bol bilang backup big man. Lalo na kung hindi na bumalik si Jackson Hayes na kasalukuyang unrestricted free agent matapos mapaso ang kontrata niya sa Lakers. Sa kabila ng limitadong minuto sa Phoenix, may mga katangian si Bol Bol na maaaring maging asset sa Lakers. Isa siya sa pinakamahaba at versatile na big man sa liga. May 7'2" frame na kayang tumakbo sa fast break, mag-dribble sa open court at tumira mula sa perimeter. Isang dynamic na option off the bench na hindi kayang ibigay ni Jackson Hayes na mas kilala sa rim running at traditional big man role. Kung maghahanap ang Lakers ng mas modernong big man na pwedeng gamitin sa iba't ibang sistema, si Bol Bol ang isa sa mga low risk, high reward na target na pwede nilang kunin. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba magandang fit si Bol Bol sa Lakers kung sakaling umalis na si Hayes?